Napangisi si Draco na hindi makapaniwala. Golden Cicada. Kalokohan yan. Mayroon kaming libo-libong lalaki sa Southern Faction. Kung sasalakayin ka ng aming hukbo ng sabay-sabay, walang paraan na hindi ito mapapansin. Kahit na hindi lahat ng Centuria mula sa Northern Faction ay nakapansin sa amin. Tiyak na may ilang nakakita sa amin na nagmamarcha papunta sa kanilang teritoryo. Gusto kong tanungin ang mga lalaki mula sa Northern Faction. May nakakita ba sa amin na matapang na naniningil sa inyong mga lupain? Ang mga miyembro ng Northern Faction ay lalong nalito. Nagpalitan sila ng tingin at nagsimulang magbulungan. May sense ang mga sinabi ni Draco. May kakaiba bang nangyayari? Nang mangyari ang pag-atake, kami ay tumatakbo ng buong kapasidad. Ang aming mga sundalo ay nakakalat sa buong rehiyon. Lahat ay naghahanap ng espiritong bato. Kami ay alerto sa anumang kaina-hinalang aktibidad at hindi kami mabibigo na mapansin ang Southern Faction Centuria kung sinubukan nilang pumasok sa aming teritoryo. Lalo na kung dumating sila kasama ang isang buong regiment ng mga lalaki. Bukod dito, makapangyarihan ang Centuria sa pangunguna ni Commander Golden Cicada. Kung tinangka ng Southern Faction na lipulin sila, tiyak na babayaran nila ang presyo. Ngunit ang Southern Faction ay tila perpekto para sa akin. Tila ay ganap na hindi nasaktan at mas lumakas pa kaysa dati. Tama iyan. Nagkamali ba si Commander Golden Cicada? Inilipat ng lahat ang kanilang mga tingin sa Golden Cicada. Natarante si Golden Cicada. Lahat ba kayo nagdududa sa akin? Ayos lang. Kahit na hindi ka naniniwala sa akin. Dapat kang magtiwala kay Sebastian. Nilingan niya si Sebastian. Sabihin mo sa kanila, Sebastian, bago atakihin ang aking Centuria, kinuha ka na ni Phoenix. Hindi ba? Siya ang kumuha ng Spirit Stones mo at nanakit sa iyo. Tama ba? Tumanggo si Sebastian. Oo, mapapatunayan namin ng mga subordinate ko na tinambangan kami ni Phoenix. Ngumuso si Phoenix. Hindi ako makapaniwalang may katapangan ka para sabihin iyon. Hindi mo ba alam kung bakit tinuruan kita ng leksyon? Naging mabait akong nangako ng alyansa sa iyo. Ngunit may pisngi kang gustong makipagtalik sa akin. Dapat ba ay tumayo na lang ako at hinayaan kang sumama sa akin? Namula ang pisngi ni Sebastian habang nauutal. Hindi alam kung paano sasagutin ang paratang nito. Dagdag pa ni Phoenix. Akala mo masusulit mo ako. Kaya ang Spirit Stones ang halagang kailangan mong bayaran para sa pagkakamaling iyon. Habang dumarami ang mga tao na nagsimulang magpahayag ng kanilang pag-aalinlangan sa Golden Cicada, nagsimulang kumalat ang isang alon ng talakayan. Nabaluktot sa galit ang mukha ni Golden Cicada habang inilalabas niya ang kanyang mga salita. Shut the F*** up. Umasa ka sa akin para mabuhay. At ginawa ko ang lahat ng aking makakaya para tretuhin ka ng maayos. Pagkatapos ng lahat, ang mga sundalo ay sinanay ng maraming taon bilang paghahanda para sa mga mahahalagang sandali. Hindi ako makapaniwala na nagdududa ka sa akin. Ako ay lubos na nabigo sa iyo. Paano mo ako tatalikuran pagkatapos makarinig ng mga kasinungalingan mula sa kaaway? Akala ko magkaibigan tayo, pero kung ayaw mong tumabi sa akin, wala kang karapatan na maging mga kasama ko. Sebastian chimed in. Commander Golden Cicada, naniniwala ako sa iyo. Pagdudahan ka man ng buong mundo, mananatili pa rin ako sa tabi mo. Lahat, mangyaring makinig sa akin. Walang motibo si Commander Golden Cicada para dayain tayo. Bakit pa siya magsisinungaling kung wala naman sa kanya? Nag-isip ang lahat, dahil tama siya. Ang pagsisimula ng isang salungatan sa pagitan ng dalawang paksayon ay hindi magiging kapaki-pakinabang sa magkabilang panig. Kung talagang gusto ni Golden Cicada na pumili ng laban, maaari siyang gumawa ng random na dahilan sa halip na isakripisyo ang kanyang Centuria. Ang mga mula sa Northern Faction ay agad na sumigaw. Commander Golden Cicada, kami ay may walang pasubaling pagtitiwala sa iyo. Commander Golden Cicada, nahulog kami sa kasinungalingan ng mga kalaban. Kasalanan namin ito, kaya patawarin mo kami. Ako ang iyong tapat na taga-suporta. Commander Golden Cicada,
Sa wakas ay makapagpahinga na ang Golden Cicada. The asterisk man ito. Muntik na nilang paikutin ang mga lamesa kanina. Biglang ngumisi si Draco at nagpahayag. Ngayon, bago kayo magtapos ng lahat, iminumungkahi kong pakinggan mo muna ako. May ibabahagi ako sa iyo na maaaring hindi mo alam. Sa lumalabas, kamakailan lamang ay natamo ng Southern Faction ang galit ng isang mabigat na kalaban. Maaaring may kakayahan ang kalaban ngunit hindi siya kumilos ng walang ingat. Dahil hindi siya sapat na makapangyarihan upang kumilos laban sa amin. Sa halip, pinunasan niya ang Centuria ng Golden Cicada at tinakot siyang sumuko. Tinasagot na siya ngayon ng Golden Cicada. Kabanata 2632. Pinilit ng kalaban na iyon si Golden Cicada na i-frame tayo para sa pagkamatay ng kanyang Centuria. Pagkatapos ay manipulahin siya upang simulan ang isang digmaan sa pagitan ng Northern at Southern Faction. Isa lang kayong sangla sa plano nila. Bumaling si Draco sa Golden Cicada at nagpatuloy. Golden Cicada, ang iyong mga kasamahan ay nagtiwala sa iyo at handang ilagay ang kanilang buhay sa linya para sa iyong kapakanan. Ngunit iyong ipinagkanulo ang kanilang katapatan para sa iyong makasariling ambisyon. Pinamanipula mo sila para ipagsapalaran nila ang kanilang buhay para sa iyo. Hindi ako makapaniwala na madali silang maimpluwensyahan ng iyong mga kasinungalingan at handang isakripisyo ang kanilang buhay para sa iyo. Ano? Nataranta ang lahat matapos marinig ang sinabi niya. Halatang mas may sense ang mga sinabi ni Draco habang walang sense ang paliwanag ni Golden Cicada. Puno ng kapintasan ang paliwanag ng huli. At naaakit lang siya sa kanilang mga emosyon. Ang mga tao ay hindi maiwasang magtaka kung sino ang nagsasabi ng totoo. Galit na lumundag ang Golden Cicada. Kalokohan. Iyan ay lubos na kalokohan. Draco, tinusubukan mong maghasik ng hidwaan sa pagitan namin. Lahat, huwag magtiwala sa kanya. Si Draco ay nagpakawala ng galit na single. Kalokohan. Ha? Alamin natin kung kalokohan ang sinasabi ko o kung nagsisinungaling ka. Nagtaas siya ng boses. Ipasok mo siya. Isang lalaking nakakubli ang mukha ng itim na tela at nakatali ng lubad ang dinala sa kanila. Kakaibang. Nakita ni Golden Cicada na pamilyar ang figure. Pero nakatikip ang mukha ng lalaki kaya hindi niya matukoy kung sino iyon. Malamig na tanong ni Draco. Golden Cicada. Nagtataka ka kung paano namin nalaman ang pananambang mo. Tama ba? Nahuli namin ang isang lalaki na kasama sa pagpaplano ng pananambang. Kaya lang, hinarap niya ang Northern Faction at ipinahayag. Golden Cicada at isang malakas na kalaban natin ang nag-orkestra sa bitag na ito. Takabutihang palad. Mabilis naming nahuli ang kalaban at nakagawa kami ng diskarte para maiwasang mapatay. Golden Cicada. Ano pa ang masasabi mo? Tigaw ng Golden Cicada sa galit. Imposible. Hindi ito maaaring totoo. Walang paraan na nahuli mo siya. Siya ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan. Ang mabigat na kaaway ay nagpakawala ng isang buntong hininga. Golden Cicada, wala nang saysay na itanggi ngayon. Ibinigay ko na sa kanila ang plano namin. Dapat kang lumapit sa kanila ng malinis. At maaari nilang iligtas ang iyong buhay. Kung hindi, makikita mo ang iyong pagkamatay ngayon. The asterisk ill-shaped. Putol ng Golden Cicada. Hindi ikaw ang aking amo. Ang boses mo. Bigla siyang huminto sa pagsasalita. Napagtantong ginamit niya ang salitang master nang hindi sinasadya nang mawalan siya ng katinoan. Tapat na iyon para patunayan ang pagkakaroon ng mabigat na kalaban. Nahulog ako sa bitag ng Southern Faction. Chitty. Ang mga buko ng Golden Cicada ay pumutok ng mapansing iyon. Sa sandaling iyon, lahat ng tao mula sa Northern Faction ay galit na galit o kaina-hinalang mga tingin sa kanya. Ito ay medyo halata sa ngayon na ang Golden Cicada ay tumalikod sa kanila. Ngumiti si Draco. Golden Cicada, inamin mo lang na ang ating mabigat na kaaway ay ang iyong Panginoon. May gusto ka pa bang sabihin? Golden Cicada fumed. F*CQ. Southern Faction. Mamamatay ka sa isang kakila-kilabot na kamatayan. Draco. Dahil doon, tumalon siya sa hangin at naghanda na tumakas sa eksena.
bago kumilos ang Southern Faction. Ang mga mula sa Northern Faction ay bumaba sa isang estado ng kaguluhan. How dare you escape matapos kaming dayin? Mangarap pa, dapat mong pagbayaran ang iyong mga gawa. Lahat, tigilan mo siya. Kami ay hanggal na nagtiwala sa kanya. Mangyaring huwag kaming panagutin. Southern Faction. Dalin lang tayo sa mga kasinungalingan niya. Makinig ka. Matigas na deklara ni Draco. Dapat mong makuha ang Golden Cicada dahil siya ang mananagot sa bagay na ito. Kung siya ay makatakas, lahat kayo ay mananagot at mapaparusahan. Nang marinig iyon, ang mga mula sa Northern Faction ay todo-todo upang makuha ang Golden Cicada. Wala silang ibang pagpipilian. Kung tatakas si Golden Cicada, sila ang mananagot sa pagkakasala. Ang kanilang galit sa Golden Cicada ay umabot na sa pinakamataas. Kabanata 2633. Nararapat siyang mamatay dahil siya ay malupit na isakripisyo ang buhay ng kanyang mga kasama para sa kanyang pansariling kapakanan. Marahas siyang inatake ng mga miyembro ng Northern Faction. Sa kabila ng lakas ng Golden Cicada, nalampasan siya sa labanan. Unti-unti, siya ay napagod at sa huli ay nahuli. Hindi ako tatanggap ng pagkatalo. Mapanghamon niyang sigaw sa langit. Ang Golden Cicada ay minsan nang may kapangyarihan sa Northern Faction at lubos na iginagalang ng marami. Takasamaang palad, natalo siya ng sarili niyang mga subordinate. Ito ay isang nakakahiyang karanasan para sa kanya. Kasabay nito, dinala ni Dexter ang Soul Wolf at Ares sa base ng Northern Faction. Ang buong Northern Faction ay nagtakdang salakayin ang Southern Faction. Iniwan ang kanilang base na walang bantay. Inutusan ni Dexter sina Nameless at Ares. Kayong dalawa, hanapin ang mga Spirit Stone na itinago ng Northern Faction centuries. Kapag nahanap mo na sila, bumalik sa lalong madaling panahon. Bukod sa Spirit Stones ni Sebastian na kinuha ni Dexter, at Spirit Stones ng Golden Cicada na kinuha ni Erebus, dapat kasama pa rin nila ang mga Spirit Stone ng iba pang centuries. Gusto ni Dexter ang mga Spirit Stone na ito para sa kanyang sarili. Nakuha ko. Agad namang pumasok sa trabaho sina Nameless at Ares. Tumayo si Dexter sa kanyang pwesto at matiigang naghihintay. Siya at ang Soul Wolf ay gumawa ng plano. Aakitin ng Soul Wolf si Erebus dito. Habang si Dexter ay itatago ang sarili at maglulunsad ng sorpresang pag-atake upang patayin si Erebus sa isang mabilis na galaw. Malaking banta sa kanila ang pag-iral ni Erebus. Kaya dapat siyang maalis. Makalipas ang kalahating oras, bumalik sina Ares at Nameless. Ang bawat isa ay may dalawang mabibigat na sako sa kanilang likod. Ipinahayag ni Dexter, iulat ang iyong mga natuklasan. Sabi ni Ares, naghanap ako ng 5 kampo. 2 sa kanila ay walang mga Spirit Stone. At ang natitirang 3 ay may kabuoang 500 pounds ng Spirit Stones. Sumagot si Nameless, naghanap ako ng 3 kampo. Ang isa ay walang laman. At ang 2 pa ay may kabuoang 300 libra ng Spirit Stones. Tumango si Dexter, 500 libra at 300 libra. Kasama ang mahigit 200 pounds ng Spirit Stones na nakuha namin mula kay Sebastian. Mayroon kaming sapat na upang lumikha ng perpektong banal na sandata. Na-curious ako. Pero, bakit ang ilang mga kampo ay walang mga Spirit Stones? Nagpalitan ng tingin sina Ares at Nameless bago umiling para ipahiwatig na wala silang ideya tungkol doon. Maingat na sinabi ni Dexter. Marahil sila ay ipinadala sa mga panlabas na lugar at ibinigay sa tagapangalaga ng bundok Kosh. Ano? Natigilan sina Ares at Nameless. Ano ang sinabi mo, Great Marshal? Ang mga espiritong bato ay ipinadala sa mga panlabas na rehiyon sa tagapangalaga ng bundok Kosh. Tinasabi mo ba na ang tagapangalaga ng bundok Kosh ay narito rin sa isla ng Thies kasama si Elder Erebus? Noong nakaraan, tinabi sa kanila ni Dexter ang tungkol sa Erebus ngunit itinago sila sa dilim tungkol sa tagapangalaga ng bundok Kosh. Tumango si Dexter. Oo, halos sigurado ako na ang tagapangalaga ng Mount Kosh ay kasalukuyang nasa Thies Island. Siya ay nagtatrabaho kasama si Elder Erebus. Ang Erebus ay may pananagutan sa pagkolekta ng mga Spirit Stone at ipadala ang mga ito sa tagapangalaga ng Mount Kosh.
na nasa mga panlabas na rehiyon ng Thias Island. Gayunpaman, ang dahilan kung bakit nila ipinapadala ang mga Spirit Stone sa mga panlabas na rehiyon ng Thias Island ay nananatiling isang misteryo sa akin. Parehong tensyonado sina Ares at Nameless. Pagkatapos ng lahat, si Erebus at ang tagapangalaga ng Bundok Kosh ay mga pinakamataas na nilalang na may kakayahang pumatay sa kanila. Ngayong magkapit kamay na ang dalawang kataas-taasang nilalang. Mahihirapan silang mabuhay sa isla ng Thias. Bilin ni Dexter. Sige, panatilihing nakatago ang mga Spirit Stone. Kapag naakit ng Soul Wolf si Elder Erebus dito, papatayin natin siya ng mabilis sa isang galaw. Makinig ka sa utos ko. Nag-aalala si Nameless. Great Marshal. Ang Soul Wolf ay nasa Pit Class habang si Elder Erebus ay nasa Celestial Class. Mayroong isang makabuluhang pagkakaiba sa kapangyarihan sa pagitan nila. Natatakot akong malagay sa panganib ang Soul Wolf bago niya matagumpay na maakit si Elder Erebus dito. Tiniyak siya ni Dexter. Huwag kang mag-alala. Binigyan ko ang Soul Wolf ng paraan ng pagprotekta sa kanyang sarili. Magiging maayos din siya. Oh, natutuwa akong marinig iyon. Nang marinig iyon, bahagyang nakapagpahinga sina Ares at Nameless. Kabanata 2634. Habang si Dexter ay mukhang kalmado. Siya ay nababalot ng pag-aalala. Masyadong makapangyarihan ang Erebus, habang ang Soul Wolf ay may protection na panukalang ibinigay ko sa kanya. Nasa panganib pa rin siya. Hindi ako gaanong nag-aalala tungkol sa kung matagumpay niyang maakit si Erebus dito at higit pa kung may pagtanggol niya ang kanyang sarili laban sa Erebus. Ibinaling niya ang kanyang paningin patungo sa kanyang alas 9 bilang. Ayon sa kanilang pangako, aakitin ni Soul Wolf si Erebus patungo sa kanya mula sa direksyong iyon. Samantala, 5 kilometro ang layo. Tumatakbo ang Soul Wolf sa direksyon na kanilang napagkasundoan. Pagod siya na parang masusuka siya. Sa kabila ng kanyang pagod. Hindi siya nang ahas na magdahan-dahan o mag-relax dahil may 5 kilometro pa siyang lalakbayin. Si Erebus, na mainit ang buntot, ay baka maabutin siya at kitilin ang kanyang buhay. Galit na galit si Erebus. ****starred ka. I can't believe someone as weak as you have the guts to trick me. Hindi mo ba napagtanto kung gaano kawalang kabuluhan ang iyong mga aksyon? Sumuko ka na. Kung hindi, kukunin ko ang buhay mo. Bilang tugon, ngumiti ng masama si Soul Wolf. Scram. Kailangan mo muna akong sambahin na parang Diyos kung gusto mo akong sumuko. I'll surrender if you are sincere enough. Kung hindi, papaluan ko yang puwet mo. Insolent brat. Habang nauubos ang pasensya ni Erebus, nagpakawala siya ng isang pagsabog ng negatibong enerhiya patungo sa Soul Wolf. Itinutok ito sa ulo ng huli. Ang ekspresyon ni Soul Wolf ay lubhang nagbago. Anong kapangyarihan? Sa palagay ko ay hindi ako magkakaroon ng magandang pagkakataon na iwasan ito. Anong gagawin ko? Ginagamit ko ba ang alas sa aking manggas? Ngunit mayroon pa akong 5 kilometro na lalakbayin. Kung gagamitin ko ito ngayon, baka hindi ko na maabot ang destinasyon ko at tuluyang mahuli niya. Sa palagay ko ay wala akong maraming pagpipilian dito. Hulaan ko na kailangan kong gamitin ang aking pangalawang trump card. Matapos tapusin ang kanyang pag-iisip, bigla siyang huminto, lumingon upang harapin si Erebus, at tumawa ng baliw. Tanga ka, nahulog ang tanggang ito sa pakulo ko. Patayin mo siya dali. Dexter. Ano? Namutla sa gulat ang mukha ni Erebus nang mabilis niyang binago ang target ng kanyang negatibong enerhiya mula sa Soul Wolf kay Dexter, na malamang ay nasa likuran niya. Matagal na niyang pinaghihinalaan na ang mga aksyon ni Soul Wolf ay isang pandaraya lamang. Kaya naisip niya na ang biglaang pahayag ng huli ay nagpapatunay sa kanyang teorya. Gayunpaman, sa kanyang pagtataka, wala siyang nakitang tao nang umikot siya. Nahulog ako sa pakulo niya. Nagsisinungaling siya sa akin. Paglingon niya, nakita niyang wala na si Soul Wolf. ****starred. Pagmumura sa Soul Wolf sa kanyang isip. Si Erebus ay mabilis na tumakbo pasulong. How dare you trick me? Papatayin kita. Matapos laruin ng Soul Wolf bilang tanga, nagpa siya si Erebus na huwag paikop ang una.
Sa halip, papatayin niya ang nauna noon at doon upang pigilan ang sino man na malaman ang tungkol sa nakakahiyang sandaling iyon. 2 o 3 minuto lang ang inabot niya para maabutin ang Soul Wolf ng may supersonic na bilis. Dahil siya ay, pagkatapos ng lahat, isang celestial class warrior, sa halip na mag-aksaya ng kanyang oras sa pakikipag-usap sa kanyang kaaway. Direktang naglunsad siya ng nakamamatay na pag-atake sa direksyon ni Soul Wolf. Mamamatay ka ngayon, Soul Wolf. Kalmado. Tumigil si Soul Wolf sa kanyang mga landas. Oras na para ilabas ko ang trump card na ipinagkaloob sa akin ni Great Marshal. Ang bagay na ito ay dapat na makapagpatigil sa Erebus ng kahit 1 minuto. Nasapat na oras para bumalik ako sa panig ni Great Marshal. Ilang saglit pa, bumungad sa kanya ang napakalaking negatibong enerhiya ni Erebus, na ikinasakal niya, sa kritikal na sandali na iyon. Pilit niyang inalog ang kanyang braso, na nagpapahintulot sa isang mahabang espada na lumabas sa kanyang manggas. Nang mangyari iyon, hinawakan niya ito ng mahigpit na parang nakasalalay ang buhay niya rito. Espesyal ang mahabang espada na iyon. Ito ay transparent, na para bang ito ay gawa sa tubig. Ang isa ay maaaring malabo na makita ang mga alon ng tubig na nagbabago-bago sa bagay. Gayunpaman, ang aura na inilabas ng talam ng tubig ay maihahambing sa isang ordinaryong banal na sandata. Kahit si Erebus ay naramdaman ang pressure na nagmumula sa espada. Ang talam ng tubig ay ang Dragon King Sword, na si Dexter ay nagkatawang tao sa kanyang lakas at ang trump card na ibinigay niya sa Soul Wolf upang iligtas ang kanyang buhay. Habang malapit nang maabot ni Erebus ang negatibong enerhiyang pag-atake sa Soul Wolf, pinakawalan niya ang Dragon King Sword sa kanyang kamay. Kabanata 2635. Sa isang iglap, ang Dragon King Sword ay nagbagong anyo sa isang rocket. Pumagos sa negatibong pag-atake ng enerhiya ni Erebus, at lumipad ng diretso patungo sa kanyang mukha. Tinutumbok ang lugar sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang negatibong enerhiya ni Erebus ay kasing lambot ng marshmallow kumpara sa Dragon King Sword na namaterialize ng enerhiya ni Dexter. Sa isang kisap mata, dumating ang sandata sa harap ng noo ni Erebus. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang parang kaharap niya mismo ang Grim Reaper habang nababalot siya ng kawalan ng pag-asa. Napakalakas na Dragon King Sword. Pabalik-balik niyang iniiwasan ang pag-atake. At hindi sinasabi na habang ginagawa niya iyon, sumuko siya sa pag-atake sa Soul Wolf. Kaya pinahintulutan ang kanyang kaaway na tumakas. Pahabulin na sana siya ni Erebus nang sumabog ang Dragon King Sword ng walang babala. Ang pagsabog ay, syempre, tapat na malakas upang papantayan ang isang bundok. Para bang hindi iyon sapat na masama. Si Erebus ay hindi komportableng nakatayo malapit sa espada nang ito ay pumutok. Bilang tugon, naglabas siya ng negatibong enerhiya upang protektahan ang sarili mula sa pagsabog. Gayunpaman, inilunsad siya ng ilang daang metro pabalik. Paglapag niya, bumuo siya ng napakalaking bunganga sa lupa at dumura ng dugo. Yung Mohorfetsking B** starred. Si Erebus ay nasa bingit ng pagkawala ng kanyang isip. Isa akong celestial class warrior. At kasing lakas ako ni Dexter. Gayunpaman, 3 beses akong naloko ng kanyang nasasakupan. Ito ay kabalbalan. Dahil sa galit, hinampas niya ang lupa at ginamit ang rebounding force para tumayo pabalik. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang kanyang paghabol. Sa sobrang galit niya ay ginamit pa niya ang ilan sa kanyang puwersa sa buhay upang mahabol si Soul Wolf sa pinakamataas na bilis. Na tumagal lamang ng 2 minuto. Gayunpaman, hindi na nababalisa si Soul Wolf tulad ng dati dahil nakarating na siya sa bitag na inilatag ni Dexter. Sa lalong madaling panahon, siya ay magiging mangangaso at si Erebus ang biktima. Galit na umungal si Erebus. Oras na para mamatay. Soul Wolf. Sumigaw si Soul Wolf. Iligtas mo ako. Dexter. Sa tingin mo ba ako ay isang tulala? Maaari mo akong lokohin ng 1 beses sa iyong maliit na trick. Ngunit hindi iyon gagana ng 2 beses. I'm going to murder, bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap. Bigla siyang tumigil sa pagsasalita dahil bigla niyang naramdaman ang paparating na panganib sa kanya.
Nang tingnan niya ang kanyang kapaligiran, wala siyang nakitang wala sa lugar. The asterisk man ito. Bakit bigla akong nakaramdam ng panganib? Samantala, nag-message si Dexter kina Ares, Nameless, at Soulwolf sa pamamagitan ng telepathy. Patayin. Tasandaling natanggap nila ang mensaheng iyon. Silang apat ay sabay-sabay na nagpakawala ng kanilang lakas patungo kay Erebus, na nagtagumpay sa kanya. Ang lakas lang ni Dexter ay sapat na para madaling mapasuko si Erebus. Kaya naman, mas kaunting pagsisikap ang kinailangan niya para makamit ang layuning iyon sa tulong ng 3 pang Ultimate Class Warriors. Sa oras na naramdaman ni Erebus ang papasok na pag-atake, uli na ang lahat para makatakas siya o lumaban gamit ang kanyang negatibong enerhiya. Habang pinipigilan siya ng enerhiya, nabuo ang isang napakalaking bunganga sa kanyang kinalalagyan. Isang malakas na kalabog ang narinig habang ang mga kalapit na bato at halaman ay agad na nawasak. Lumawak ang mga daluyan ng dugo ni Erebus sa ilalim ng presyon na para bang may mga uod na bumabalot sa kanyang buong katawan. Napasigaw siya sa sobrang sakit. Saan nagmula ang malakas na enerhiyang ito? The asterisk man ito. Parang naglagay na ng bitag ang Soulwolf dito. Naghihintay na tambangan ako. Kung hindi niya ako niloko kanina, siguradong hindi ako magpapababa ng bantay. Shitty. Masyadong tuso ang The asterisk starred na Soulwolf na iyon. Sino? Ipakita ang iyong sarili. Ang pag-atake ng enerhiya ay naging dahilan upang siya ay hindi makakilos. Walang pagtaka sa kanya. Nang iminulat niya ang kanyang mga mata, inilipat niya ang kanyang linya ng paningin pataas. Si Dexter, Ares, Soulwolf, at Nameless ay dahan-daang lumitaw sa itaas niya. Nakatayo sa gilid ng bunganga. Soulwolf, humihingal pa. Dumura. Kasalanan mo kung hindi mo ako pinakinggan. Tinabi ko sa iyo na mayroong isang bitag dito. Ngunit tumanggi kang maniwala sa akin. Kung gusto mong sisihin ang isang tao sa pagkakakulong dito, masisisi mo lang ang sarili mo sa pagiging sobrang tanga. Kabanata 2636. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Nagmura si Erebus. Ang lakas ng loob mong sabihin yan sa harapan ko. Motherfucker. Hindi kita pagdududahan kung hindi mo ako niloko minsan. Humisi ng masama si Dexter. Nagkita tayong muli, Erebus. So, ito ba ang estilo ng Great Marshal? Tinambangan ng isang tao sa halip na harapin sila ng direkta dahil natatakot kang matalo. Anong biro? Kung iniisip mo pa rin na ikaw ang Great Marshal, ang representasyon ng reputasyon ng Eurasia, pakakawalan mo ako at lalabanan mo ako ng direkta. Umiling-iling si Dexter na sumagot. Walang silbi ang pang-asar mo sa akin. Hindi ko kailangang pakialaman ang mga prinsipyo o marangal na labanan kapag nakikipag-ugnayan sa isang walang pusong halimaw na tulad mo. Kailangan lang kitang makuha. At saka, hindi ba nagplano ka laban sa akin at nagpadala ng Northern Faction para kabkuban ako? Wala kang karapatang maglabas ng kalokohan sa harap ko. Humisi si Erebus. Kung gusto mo akong patayin, gawin mo. Itigil mo na ang pag-aaksaya ng oras ko. May mga tanong ako na gusto kong sagutin mo. Kung ang sagot mo ay kasiya siya, bibigyan kita ng walang sakit na kamatayan. Kung hindi, isang kakilakilabot na wakas ang naghihintay sa iyo. Patuloy kang mangarap. Wala akong sasabihin sa'yo. Sa kabila ng tugon ni Erebus, nagpatuloy si Dexter sa pagtatanong. Bakit kayo at ang tagapangalaga ng Mount Kush ay pumunta sa Thias Island? Ano ang sinusubukan mong gawin sa pamamagitan ng pagkolekta ng Spirit Stones at pagpapadala sa kanila sa Guardian? Alam mo ba kung saan nakakulong ang asawa kong si Lacey? Matigas ang ulo. Nanatiling tikom si Erebus. Galit na galit. Napabulala si Dexter. Fine. Dahil ayaw mong magsalita, papatayin ka namin ngayon. Sa pagtatapos ng kanyang pangungusap, pinalakas ni Dexter at ng 3 pa ang kanilang lakas. Boom! Bilang resulta, ang bunganga ay pinalalim ng 1 buong metro. Ang mga buto ni Erebus ay nagsimulang pumutok ng malakas. Maging ang kanyang mga eyeballs ay malapit nang lumabas sa kanyang bungo. Hindi niya maiwasang mapasigaw sa sakit. Humisi si Dexter. Hindi ito sapat. Tayo. Maghintay.
Biglang ikinaway ni Erebus ang kanyang kamay. May kondisyon ako. Dexter, F2 pa rin mo. At sasabihin ko sa iyo. Sabihin mo na. Bitawan mo ako. May ipapakita ako sa iyo. Ginagawa mo ba akong tanga? Paano kung tumakas kapag katapos kitang bitawan? Ayoko. Kung hindi mo ako pakakawalan. Hindi ko maipapakita sa iyo ang bagay na iyon. Ha? Dahil hindi mo ito maipakita sa akin. Kailangan ko na lang munang patayin at kunin ito. Hindi. Hindi mo ako mapapatay. Ang gusto kong ipakita sa iyo ay related sa asawa mo. Ako lang ang nakakaalam kung nasaan siya. Kahit na makuha mo ang bagay na gusto kong ipakita sa iyo. Hindi mo malalaman kung nasaan siya kung papatayin mo ako. Ano? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Dexter. Alam mo kung nasaan si Lacey. Sabihin sa akin ngayon. Dapat payagan mo muna akong ipakita sa iyo ang item. Walang pagkaantala. Naglabas si Dexter ng isa pang mapagkukunan ng enerhiya upang suriin ang katawan ni Erebus. Nang gawin niya, nasabi niyang may panyo na may aura ni Lacey na nakatago sa ilalim ng damit niya. Malaki ang posibilidad na alam niya kung nasaan si Lacey. Habang iniisip niya, pinawasan niya ang dami ng enerhiya na ibinibigay niya kay Erebus. Ngunit sapat lamang para sa huli na gawin at ipakita ang bagay sa kanya. Wala pa ring paraan para makatakas si Erebus. Nanginginig na inilahad ni Erebus ang panyo kay Dexter. Tignan mo ta, nakikilala mo ba ito? Nabigla si Dexter nang makita iyon. Yung panyo na yon parang yung laging dala ni Lacey. Kabanata 2637. Itinuon ni Dexter ang atensyon sa panyo at naramdaman niya ang pamilyar na aura ni Lacey sa kabuuan nito. Kaya naman, sabik siyang nagtanong, saan mo nakuha ito? Ito ang panyo ni Lacey. Ibig sabihin nakilala mo siya. Sagot ni Erebus, mahabang kwento. Sa totoo lang, hindi ko lang nakilala ang asawa mo. Pero makontak ko rin siya ngayon. Seryoso, naging emosyonal si Dexter. Sa wakas, may pagkakataon na akong mahanap si Lacey. Nami-miss niya ito araw at gabi. Kaya naman, nang sa wakas ay nakuha na niya ang lead sa kanya. Natural siyang nagpupumilit na manatiling cool. Mabilis, tawagan mo si Lacey. Gusto ko siyang makausap. Nakipag-ayos si Erebus. Maaari kitang tulungang makipag-ugnayan sa iyong asawa. Ngunit kailangan mong palayain ako. Pagkatapos lamang ng ilang sandali ng pag-aalinlangan. Tumango si Dexter ng matibay. Walang problema, hanggat makikilala niya si Lacey. Handa siyang gawin ang lahat. Noon lamang hinugot ni Erebus ang kanyang kagamitan sa komunikasyon. Na isang dilaw na anting-anting. Ano yan? Akala ko kukunin niya yung phone niya or something. Dilaw ba yan anting-anting? Nagdududang tanong ni Dexter. Maaari ba talagang makipag-ugnayan ang bagay na iyon sa aking asawa? Si Erebus. Bilang tugon. Tumango si Erebus. Siyempre, kailan pa ako nagsinungaling sa'yo? Mapapatunayan ko sa iyo kung hindi ka naniniwala sa akin. Makalipas ang isang segundo, nag-inject siya ng malaking halaga ng negatibong enerhiya sa anting-anting. Na naging sanhi ng pagkinang nito ng isang mapusyaw na dilaw na kulay. Sa isang kisap mata, ang ningning na iyon ay lumakas ng husto na halos nabulag si Dexter at ang iba pa. Bukod pa rito, ang liwanag ay nag-radiated ng napakalawak. Kalahati na mental energy na bumalot kay Dexter at sa iba pa, na pinipigilan ang kanilang kamalayan. Bilang isang resulta, ang kanilang mga isip ay naging blanko, at sila ay pumasok sa isang vegetative state. Natural, nawala ang energy attack na pinakawalan nila kanina. Ang unang instinct ni Erebus matapos mabawi ang kanyang kalayaan ay ang salakayin si Dexter. Walang pag-aalinlangan. Nagpaputok siya ng bola ng negatibong enerhiya patungo kay Dexter. Nakasalukuyang mahina. Sa sandaling iyon, wala pa ring malay si Dexter. Pinigilan ng mental energy mula sa anting-anting. Kaya naman, wala siyang nagawa kundi hintayin ang kanyang kamatayan. Nagulat si Erebus, nang malapit nang maabot ng kanyang negatibong enerhiya si Dexter. Biglang umangat ang kanang braso ng huli bago dumurog ang negatibong enerhiya.
Ang backlash mula sa pag-atake na iyon ay nagpalamon sa mga panloob na organo ni Erebus, na naging sanhi ng pagsusuka niya ng maruming dugo. The Asterisk Man Eat. Bakit may malay pa siya para gumanti? Nang walang oras na mawawala, pinaril niya si Dexter ng masama na tingin bago umiwas. Sa kalagitnaan ng kanyang pagtakas, naalala niya ang dahilan kung bakit kaya siyang salakayin ni Dexter. Kahit na sa isang walang malay na estado. Ito ay dahil ang isang piraso ng Oseday ay pinagsama sa kanyang kanang braso. Hindi ako makapaniwala kung gaano ito kalakas. Kahit na ang mental energy ng matandang immortal na iyon ay hindi makakaapekto sa kamalayan nito. Kaya naman nakaka-counterattack pa rin. Ito ay tulad ng pagkakaroon ng karagdagang buhay. Marahil kahit na maraming buhay. Kung maaari kong makuha ang aking mga kamay sa bagay na iyon. Si Dexter ang pinakamagandang patunay ng kapangyarihan ni Oseday. Kung hindi dahil sa bagay na iyon. Patay na siya. Dapat ko itong makuha kahit anong mangyari. Samantala, 2 minuto matapos ilabas ni Erebus ang kanyang mental attack, bumalik si Dexter sa kanyang katinoan. Nang ilibat niya ang kanyang tingin sa paligid. Napagtanto niyang nawala na si Erebus. Naiirite siyang umungol. The Asterisk Man Eat. Ang tanga. Walang pag-aalinlangan. Tinubukan niyang habulin ang kanyang kalaban. Gayunpaman, 2 minuto na ang nakalipas, na sapat na para sa isang Celestial Class Warrior na makatakas sa anumang sulok ng Theas Island. Kabanata 2638. Imposibleng matuntin ni Dexter si Erebus. Napabuntong hininga. Nakaramdam siya ng labis na pagkadismaya sa pagkawala ng magandang pagkakataon na mahanap si Lacey. Ang Oseday ni Dexter ay nakipag-usap sa kanya sa pamamagitan ng telepatiko. Iniligtas ko ang buhay mo kanina. Dexter, huwag mong kakalimutang may utang ka sa akin ngayon. Oh, niligtas mo ako. Ang iyong kamalayan ay hindi napigilan ng kakaibang mental na enerhiya na iyon. Ako ang mga buto ng mga sinaunang Diyos. Kung tutuusin, at least, mas malakas ang mental energy ko kaysa sa mga mortal. Kaya lang hindi epektibo ang pag-atake sa akin ngayon. Tuwang-tuwang tanong ni Dexter. What's the deal with that mental energy? Oseday. Bakit napakalakas nito? Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-iisip tungkol dito. Tinabi ni Oseday. Kung tama ang aking hula. Ang mental na enerhiya ay dapat na pag-aari ng mga sinaunang Diyos. Maaari nilang alisin ang mga bahagi ng kanilang mental na enerhiya at aisil ang enerhiya na iyon sa loob ng mga espesyal na sisidlan. Tulad ng dilaw na anting-anting na iyon. Pagkatapos, kapag kailangan ang kapangyarihan nito, maaari itong ilabas. Wow! Nagulat si Dexter. Ibig sabihin ba nito ay buhay pa ang mga sinaunang Diyos sa kasalukuyan? Iyon ay teknikal na kaso. Bukod dito, ang mga sinaunang Diyos ay, well, mga Diyos, mas mahaba ang buhay nila kumpara sa mga mortal. Sa pinakamaikling panahon, ang kanilang mga lifespan ay maaaring tumagal ng humigit kumulang 2 hanggang 300 taon. Sa kanilang pinakamatagal, maaari silang umiral ng higit sa 1 milenyo. Baka buhay pa sila. Kung gayon, saan nakuha ni Erebus ang kapangyarihang iyon? Hindi ko alam. Kailangan mo siyang tanungin sa sarili mo. Hinigpitin ni Dexter ang kanyang mga kamao. Nanumpa si Dexter sa kanyang sarili. Uhulihin ko si Erebus. Masyado siyang maraming alam. Hanggang sa bumalik siya kina Ares, Soul Wolf, at Nameless na sila ay bumalik sa kanilang katinoan. Agad na ibinuka ni Nameless ang kanyang bibig at nagsuka ng dugo dahil siya ay malubhang nasugatan sa pag-atake ng mental energy. Ang Soul Wolf, Nameless, at Ares ay nagpatuloy sa pagtitig sa eksena sa gulat. Anong nangyari kanina? Great Marshal. Nang huminga ng malalim, tinabi ni Dexter sa kanila ang tungkol sa mental energy ng ancient gods na nakatatak sa loob ng Yellow Talisman. Nagulat ang tatlo. Oh my goodness! Ang Erebus ay talagang may kakayahang makipag-ugnayan sa mga sinaunang Diyos. Kung magsanib puwersa sila, ang Eurasia ay nasa matinding panganib. Paniniguro ni Dexter. Relax. Ang Eurasia ay protektado ng Fortuna. Kahit na umiiral pa rin ang mga sinaunang Diyos at may masamang hangarin sa Eurasia.
Walang alinlangan na parurusahan sila ni Fortuna ng mahigpit at poprotektahan ang Eurasia. Ang kanyang mga salita ay nagpatahimik sa iba. Nakasquat, dinampot niya ang panyo ni Lacey. Lalong na-miss niya ito matapos makita ang pag-aari nito. Maingat, tinayuhan ni Soul Wolf. Huwag kang mag-alala, Dexter. Ang panyo na ito ay nagbibigay sa amin ng isang piraso ng magandang balita. At least ito ang nagpapatunay na si Lacey ay nasa Thias Island. Isa pa, alam na natin ngayon ang isa pang paraan para mahanap siya sa pamamagitan ng Erebus. Hawak ng mahigpit ang panyo. Bamulong si Dexter. Hahanapin kita, Lacey, kung nasaan ka man. Dapat nating makuha ang Erebus. Nag-iisang lobo, Ares, at Nameless lahat ay lumuhad sa harap niya. Magtiwala ka, Great Marshal. Nanunumpa kami na huhulihin namin si Erebus. Bahagyang tumango si Dexter. Halika, bumalik muna tayo. Kasabay nito, nakuha ng Northern Faction ang Golden Cicada. Itinali siya, at ibinigay sa Southern Faction. Nahuli na namin ang salarin. Dragon King. Huwag mag-atubiling makitungo sa kanya ayon sa gusto mo. Siya ang nasa likod ng lahat. Kaya huwag mo kaming sisihin at hayaan mo na lang kami. Pakiusap ng messenger. Tinimangutan ni Draco ang Golden Cicada. Pakiusap sa sarili niya. Lagi akong binubuli niya. Noong nakaraan, kung ang isang paksayon ay tiyak na mawawasak, ito ay tiyak na magiging Southern Faction. Ngunit ngayon, ang Golden Cicada ang naghihirap habang ang Northern Faction ay nasa isang delikadong posisyon na napapalibutan ng Southern Faction. Kabanata 2639. Lahat iyon ay salamat kay Dexter. Labis ang pasasalamat ni Draco na ang Southern Faction ay nasakop ni Dexter. Kung hindi, maaga o huli ay nakulong siya ng Golden Cicada. Ang Golden Cicada ay may sama ng loob na umungal. Hindi mo ako mahawakan, Dragon King. Ha! Kahit natalo ka na, may lakas ka pa ring magsabi ng ganyan. Sabihin mo sa akin kung bakit hindi kita mahawakan. Kung gayon, dahil ako ang pinuno ng Northern Faction. Kung gusto mo akong hawakan, kailangan mo munang humingi ng pahintulot kay Legates. Kapag nakuha mo ang kanyang pahintulot, maaari mo lang akong hawakan. Kung hindi, parurusahan kanya ng kamatayan. Hindi napigilan ni Draco ang mapangiti. Nahuli ka ng sarili mong mga tao at inihatid ka sa akin. Sa ngayon, wala ka, ngunit walang kahihiyang tinatawag mo pa rin ang iyong sarili na pinuno ng Northern Faction. Napakawalangiya, nakalimutan mo na ba ang mga salita ni Legates? Draco, tinabi niya noon na siya lang ang maaaring magtalaga at magtanggal ng pinuno ng Northern at Southern Faction. Mananatili ako bilang pinuno ng Northern Faction hanggat hindi ako pinapaalis ni Legates sa aking posisyon. Nakakunot ang kanyang mga kilay. Tinag-isipan ni Draco ang kanyang mga sinabi. Tama si Golden Cicada, may sinabi nga si Legates noon. Kung papatayin ko siya ngayon, aasarin ko si Legates, habang iniisip niya kung ano ang gagawin. Isang malalim at makapangyarihang boses ang sumabog sa kanyang likuran. Papuntahin mo siya sa kwarto ko. Nang lumingon ang mga tao, nakita nila si Dexter at ang iba ay nakabalik na. Agad namang sumang-ayon si Draco. As you wish, Mr. Cruz. Bumalik siya sa tamang oras. Hahayaan ko na lang siyang harapin ang makulit na tanga. Nang mapansin ni Golden Cicada si Dexter, natakot siya kaya nanigas siya at nanginginig. Kung itinuring siya ni Master bilang isang kaaway, nangangahulugan ito na kasing lakas siya ni Master. Mas malala pa sa kamatayan ang dadanasan ko kapag nahulog ako sa kamay niya. The Asterisk man ito. Ngayon, parang mas gugustuhin ko pang mamatay ng walang sakit sa kamay ni Draco kanina. Wala siyang lakas ng loob na pigilan si Dexter. Kaya masunurin niyang sinundan ang huli papasok sa silid ng huli. Pagpasok niya sa kwarto ay lumuhad siya sa harapan ni Dexter nang walang pag-aalinlangan. Pakiusap, iligtas mo ako, Mr. Cruz. Coldly, Dexter informed. Relax. As long as you cooperate with me, hindi ko kukunin ang buhay mo. Isang buntong hininga ang lumabas sa bibig ni Golden Cicada. Masaya siyang nabigyan ng pagkakataong mabuhay.
Siyempre, Mr. Cruz. Talagang makikipagtulungan ako. Sabihin mo sa akin ang lahat ng nalalaman mo tungkol sa Erebus. Paano mo siya nakilala? Lumilitaw na nalilito ang Golden Cicada. Sino yan? Hindi ko siya kilala. Siya ang iyong Panginoon. Sige. Oo naman. Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Bigla siyang sumulpot isang araw. Nung nagpakita siya, gusto niya akong magpasakop sa kanya. Noong una, tutol ako. Ngunit pagkatapos ay naglabas siya ng maraming mga anino at ipinasok ang mga ito sa katawan ng aking mga subordinate. Mahalagang kontrolin sila. Pagkatapos noon, tinabihan niya ang aking mga nasasakupan na putulin ang kanilang mga ulo. Sobrang natakot ako sa eksena. Tsaka gusto niyang putulin ang ulo ko kaya no choice ako kundi magpasakop sa kanya. Siya ang nagsabi sa akin na i-frame ang pagkamatay ng aking Centuria sa inyo at humiram ng lakas ng Northern Faction para apihin ang Southern Faction. Walang pakialam si Dexter sa mga sinabi ni Golden Cicada. Hence, he asked, nung nakipag-interact ka kay Erebus, may napansin ka bang babae sa tabi niya? O marahil, narinig mo ba siyang nagbanggit ng isa? Umiling si Golden Cicada na sumagot. Babae, hindi. Lagi siyang mag-isa. At saka, hindi ko siya masyadong nakakausap. At wala siyang binanggit na babae. Kabanata 2640. Labis ang pagkadismaya ni Dexter. Mayroon ka bang paraan para mahanap si Erebus o makipag-ugnayan sa kanya? Muling umiling si Golden Cicada. Pasensya na. Ayoko. The asterisk man ito. Sa galit. Hinawakan ni Soul Wolf ang kwelyo ni Golden Cicada at dali-daling binuhat siya sa ere. Ginagawa mo ba kaming tanga? Hindi mo masasagot ang alinman sa aming mga tanong. Sige, ipakita ko sa iyo ang mga kahihinatnan ng panggugulo sa amin. Pagkatapos ay kumilos siya na para bang puputulan niya ang Golden Cicada. Petrified. Golden Cicada hurriedly clarified. Teka. May alam akong lugar kung saan mo mahahanap ang Erebus. Pakiusap huwag mo akong patayin. Nakikiusap ako sa iyo. Tinulyapan ni Dexter ang Soul Wolf. Kung saan ang huli ay tumugon sa pamamagitan ng paghagis ng Golden Cicada sa lupa. Walang pakialam. Hinimok ni Dexter. Sabihin mo sa akin. Golden Cicada disclosed. Bigla kong naalala ang isang lugar na binanggit ni Erebus noong nakaraan. Sabi niya hanapin ko daw siya sa Tiger's Cave kung may emergency. Sa tingin ko malamang doon siya nakatira. At saan ang Tiger's Cave na ito? Tanong agad ni Dexter. Sa teritoryo ng Northern Faction. Nasa kalagitnaan ito ng isang napakahiwalay na bundok. Kinuha ni Dexter ang Golden Cicada at nag-utos. Dalhin mo ako dito. Okay. Dadalhin ko kayong lahat sa Tiger's Cave. Gayunpaman. Maaari mo ba akong patawarin bilang kapalit? Ngumisi si Dexter. Wala ka pang karapatang makipag-ayos sa akin. Kung dadalhin mo ako doon, hindi ko magagarantiya na mabubuhay ka. Gayunpaman, kung tumanggi ka, bibigyan kita ng kapalaran na mas masahol pa sa kamatayan. Walang ibang mapagpipilian ang Golden Cicada maliban sa pagsunod kay Dexter. Kaya, pinangunahan niya ang daan at dinala si Dexter sa yungib ng tigre. Ito ay isang kuweba na natural na nabuo na may makitid na pasukan. Habang napakadilim sa loob, medyo malawak ang loob. Kaya, walang issue si Dexter sa pagpasok sa kuweba. Nang subukan niyang madama kung ano ang nasa kuweba, kinuha niya ang mga labi ng negatibong enerhiya ni Erebus. Parang kanina pa siya nakatira dito. At isa pa, dapat alam na niyang nakalabas ang kuweba na ito. Kaya malabong bumalik siya rito. Sa pagpapakawala ng kanyang lakas, tinuri ni Dexter ang bawat sulok ng Tiger's Cave. Ang kuweba ay krudo at simple. Kaya hindi nagtagal at natapos na niya ang kanyang investigasyon. Nalungkot siya nang wala siyang napansing kakaiba. Akmang aalis na siya, biglang nakipag-ugnayan sa kanya si Osaday sa pamamagitan ng telepathy. Teka, mayroong isang bagay sa timog kanlurang sulok. Pumunta at tingnan kung ano ang naroroon. Nakakunot ang noo. Nilampasan ni Dexter ang kanyang tingin sa timog kanlurang sulok at wala siyang nakita. Baka nagkakamali ka. Osaday. Wala akong nararamdamang kakaiba.
Siguro, relic ito ng mga sinaunang Diyos. Kung ganoon nga ang kaso, normal lang na hindi mo ito mararamdaman. Dahil tanging ang mga konektado sa mga sinaunang Diyos ang makakadama nito. Kaya naman, tinunod ni Dexter ang utos ni Osaday at humakbang patungo sa sulok na iyon. Pagkatapos ng isang detalyadong inspection, nakita niya ang isang hibla ng buhok sa sulok. Kung hindi niya inspeksyong mabuti, walang paraan na mahahanap niya ito. Nagtatakang pinag-aralan ni Dexter ang buhok. Bagaman, tila hindi ito naiiba sa buhok ng isang ordinaryong tao. Kaya naman, nagtanong siya, huwag mong sabihin sa akin na ito ay isang hibla ng buhok ng mga sinaunang Diyos. Galing sa hibla ng buhok na ito ang aura na naramdaman ko. Ito ay nagpapanatili ng isang malaking halaga ng sigla, na nangangahulugan na ito ay nalaglag mula sa katawan ng may-ari nito hindi pa matagal na ang nakalipas. Kaya, ang mga sinaunang Diyos ay umiiral pa rin. At maaari silang nakatira sa T.S. Island ngayon. Kung mahahanap ko sila, baka maibalik nila ang tunay kong anyo. Sa kabila ng pag-asa ni Osaday, halos sumanib na siya sa katawan ni Dexter. Kahit na makaharap nila ang mga sinaunang Diyos, malabong matulungan nila siya. Maingat na pinulot ni Dexter ang hibla ng buhok. Natulala,